Sa mundo may mga lugar na iniwan ng mga sinaunang sibilisasyon. Mga lugar na hindi pa rin lubos na naiintindihan kung paano o bakit ginawa. Sa video na ito bibilangin natin ang mga bagay na naiwan ng mga sibilisasyon na parang bigla na lang nawala. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Simulan natin sa number 14, ang Serapeum ng Saqqara sa Egypt. Mga 20 miles sa timog ng Cairo, sa ilalim ng disyerto ng Saqqara, may nakatagong sistema ng tunnel na inukit direkta sa solid na limestone. Umaabot ito ng daan-daang metro sa ilalim ng lupa. Sa gilid ng pangunahing daanan, may mga silid na masisikip. Halos hindi kasya ang isang tao na may malaking kagamitan. At sa loob ng mga silid na ito makikita ang 24 na higanteng kahon na gawa sa granite. Ang bawat isa ay humigit kumulang 4 na metro ang haba, 2 metro ang lapad at 3 metro ang taas. At hindi ito pinagdikit-dikit, bawat isa ay hinubog mula sa iisang bloke ng bato. Ang granite ay sobrang tigas na material. Ang takip pa lang ng bawat kahon ay may bigat na nasa 30 tons. Ang mismong kahon naman ay nasa pagitan ng 70 hanggang 100 tons. Dinala pa ito mula sa lugar na mahigit 800 kilometers ang layo. Sa loob ng mga kahon, ang pagkakapolish ay halos perpekto. Ang pagkakaiba mula sa flat surface ay mas mababa pa sa 1 micron, 1,000 ng 1 millimeter, pero halos lahat walang laman. Ayon sa opisyal na paliwanag, ginamit daw ito bilang libingan ng mga apis bull, mga sagradong hayop sa Egypt. Ang laki ng hayop, hindi kasya sa loob ng kahon. At sa 24 na kahon, isa lang ang may natagpuang labi ng hayop. Ang 21 ay walang kahit anong inscription. Nakakaiba sa isang sibilisasyon na halos lahat ng surface ay nilalagyan ng sulat. At ang 3 naman ay may marka na mukhang idinagdag lang sa ibang panahon. Hanggang ngayon maraming tanong ang walang sagot. Paano nila hinubog ang granite ng ganito ka-precise? Paano nila dinala ang ganitong kabigat na bagay mula sa napakalayong lugar? At paano nila ito naipasok sa makikipot na tunnel? Number 13, ang vitrified fort sa Scotland. Sa iba't ibang bahagi ng Scotland, lalo na sa mga burol at baybayin, may mga sinaunang kuta na kakaiba ang itsura. Ang kanilang mga pader ay hindi lang basta nasira, parang natunaw. Ang mga bato ay nagdikit-dikit at naging parang salamin ang texture. Pero hanggang ngayon walang kasiguraduhan kung bakit sila ganito. Kapag nasunog ang kahoy, tumataas ang init sa loob ng bato, parang oven. At sa sobrang init natutunaw ang bato at nagdidikit. Pero ang tanong, sinadya ba itong gawin o aksidente lang? May teorya na ginawa ito ng mga kalaban para sirain ang kuta. May iba namang nagsasabing sinadya ito ng mga nakatira bilang ritual bago iwan ang lugar. Pero mahirap itong gawin. Kailangan ng tuloy-tuloy na sobrang init sa loob ng maraming oras o araw. Sa mga experiment, hirap kahit modernong tao na ulitin ito. Kaya hindi pa rin malinaw kung bakit nila ginawa ito. Pero mukhang may layunin ito na nawala na sa kasaysayan. Number 12, ang underwater ruins ng Dwarka sa India. Noong December 2000, nagsasagawa ng sonar survey ang isang research team mula sa National Institute of Ocean Technology sa baybayin ng Gujarat. Bigla silang nakakita ng kakaibang imahe sa ilalim ng dagat. Mga structure na mukhang gawa ng tao. Pantay-pantay ang pagitan, may hugis na rectangle at sumasaklaw sa malaking area sa lalim na 20 hanggang 40 meters. Sa mga nakita sa ilalim ng dagat, may mga structure na kahawig ng fortification na halos 100 meters ang haba. Kung tama ito, mas matanda pa ito kaysa sa mga unang kilalang sibilisasyon tulad ng Mesopotamia at Indus Valley. Ibig sabihin, kailangan baguhin ang buong timeline ng kasaysayan ng tao. May mga researcher na naniniwalang ito ang lungsod ng Dwarka, ang lugar na binanggit sa Mahabharata bilang kaharian ni Krishna na nalunod sa dagat matapos ang kanyang kamatayan. Noong una, itinuturing lang itong alamat, pero dahil sa mga nakita sa sonar, tila may posibilidad na may basehan ito sa totoong pangyayari. Gayunpaman, maingat pa rin ang scientific community. Ang isa sa mga issue ay kung paano nakuha ang artifacts, dredging, hindi controlled excavation. Ibig sabihin, hindi sigurado kung galing talaga ang mga ito sa mismong structures. Posible rin na dinala lang ng malalakas na alon ang mga bagay mula sa ibang lugar. Pero may ibang ebidensya na mas mahirap ipaliwanag. May mga stone structure, pader at mahigit 100 stone anchors na natagpuan malapit sa modernong Dwarka. Ipinapakita nito na maaaring may malaking port sa lugar noong unang panahon. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang debate at ang mga structure nananatili pa rin sa ilalim ng dagat.
Number 11 ang Baigong Pipe sa China. Sa gilid ng Qaidam Basin sa Qinghai Province, may isang kakaibang bundok na parang triangular ang hugis. Sa loob ng bundok na ito may 3 kuweba at sa loob ng mga kuweba may mga bagay na hindi mo aasahan, mga pipes. Hindi ito mineral formation na mukhang pipes, talagang hollow at cylindrical na may iba't ibang laki, mula ilang millimeters hanggang 40 centimeters ang diameter. Ang mga tubo ay naka-embed sa dingding at sahig ng kuweba at ang iba ay umaabot hanggang sa lawa sa labas. May mga pipes pa na sumusunod sa gilid ng lawa at may ilan na nawawala papasok sa ilalim nito. Natuklasan ang mga ito noong 1996 at ipinadala ang samples para pag-aralan. May mga 8% na hindi matukoy at ayon sa pagsusuri mga 150,000 years na ang edad nito. Ang problema, wala pang ebidensya ng human activity sa lugar noong panahong iyon. Pinaniniwala ang nagsimula lang ang tao sa rehiyon mga 30,000 years ago. Dahil dito, naglabas pa ng signage ang gobyerno ng China na tinawag itong parang alien site. Pero ang mga scientists ay mas maingat sa paliwanag. Ayon sa karamihan ng geologists, posibleng ito ay fossilized tree roots. Kapag ang lupa ay may mineral-rich water, pwedeng mapalitan ng mineral ang ugat ng puno habang nabubulok ito hanggang maging parang tubo ang itsura. Pero ang kakaiba dito ay ang ayos ng mga tubo. Parang may sistema na papunta sa lawa at nananatiling misteryo ang 8% na hindi matukoy na material. Hindi pa rin malinaw kung natural ba talaga ito o may ibang paliwanag. Number 10, Thornborough Henges sa England. Sa isang patag na lupa malapit sa River Ure sa North Yorkshire, may 3 malalaking bilog na earthwork na nakaayos sa isang linya. Bawat isa ay mga 240 meters ang diameter, mas malaki pa sa outer ring ng Stonehenge. May mga pader ito na dating umaabot ng 4 hanggang 5 meters ang taas, may ditch sa loob, at may 2 entrance na nakahanay sa northwest at southeast. Ang mga pader ay pinahiran ng puting gypsum na kumikislap sa ilalim ng araw. Itinayo ang mga ito sa pagitan ng 3,500 at 2,500 BCE. Ibig sabihin, mas matanda pa ito kaysa sa Egyptian pyramids. Halos hindi ito kilala ng karamihan. Maraming tao na nakatira malapit dito ang hindi pa ito naririnig. Isa sa dahilan nito, noong 20th century, ginamit ang paligid bilang quarry para sa graba. Maraming bahagi ng landscape ang tuluyang nawala bago ito napahinto ng mga archaeologists at lokal na komunidad. Nakaligtas ang mismong mga henge, pero ang context na sana ay makakatulong para maintindihan ito halos wala na. Ang mas nakakabilib dito ay ang ayos ng 3 bilog. Hindi sila diretso ang linya. May eksaktong liko ang pagkakaayos at ang anggulong iyon ay tumutugma sa posisyon ng 3 bituin sa Orion's Belt. Kung tama ito, mas nauna pa ito kaysa sa alignment ng Egyptian pyramids, mga 1,000 years. Ang eastern side naman ay naka-align sa pagsikat ng araw sa midsummer solstice at ang southern entrances ng 3 henge ay nakahanay sa pagsikat ng Sirius, ang pinakamaliwanag na bituin sa langit. May mga hukay din na nakaayos na parang daanan na posibleng ginagamit sa mga seremonya. Pero kung anong klaseng ritual ang ginagawa dito, hindi na natin alam. Walang iniwang sulat, walang dekorasyon at halos walang artifacts. Sa ilalim ng gitnang henge, may natagpuan pang mas lumang structure, isang mahabang trench na umaabot ng halos 1 mile. Mas matanda pa ito kaysa sa mga henge mismo. Ibig sabihin ang lugar na ito ay mahalaga na bago pa itinayo ang mga bilog. Pero ang mga taong gumawa nito, parang bigla na lang nawala sa kasaysayan. Number 9, ang Stone Labyrinths ng Bolshoy Zayatsky sa Russia. Sa isang maliit na isla sa White Sea, mga 150 kilometers mula sa Arctic Circle, may matatagpuang 14 na stone labyrinths. Napakaliit ng isla. Mas mababa pa sa half square kilometer ang lawak nito. Pero sa isang bahagi nito, may mga kumpol ng mga bato na nakaayos sa spiral pattern. Ang bawat labyrinth ay may diameter na mula 6 hanggang 25 meters. Bukod dito may higit 850 na stone mounds sa isla at ang ilan ay may laman na buto. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito, kailan o bakit. Ang mga labyrinth ay tinatawag na Babylons ng mga lokal. Isang pangalan na naipasa lang sa mga henerasyon ng walang paliwanag. Ang bawat bato ay mga 30 hanggang 40 centimeters ang laki at nakaayos ng paikot. Hindi ito maze. Isang direksyon lang ang pwedeng lakaran, papasok at palabas. Pero ang tanong, para saan ito? May teorya na ginamit ito bilang fish trap dahil malapit ito sa dagat. Pero may parehong design na nakita sa mga lugar na malayo sa tubig, kaya hindi ito sapat na paliwanag. May iba namang nagsasabing bahagi ito ng ritual, isang lugar kung saan nililigaw ang kaluluwa para hindi na bumalik sa mundo ng mga buhay.
Napansin niya na iba-iba ang orientation ng mga labyrinth na posibleng may iba't ibang gamit. Yun pa rin ang pinakadetalye na pag-aaral tungkol dito. Pero kahit ganoon, nananatiling misteryo ang tunay na layunin nito. At hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung bakit. Ang mga bunton ng bato ay may laman na buto, pero ang mga labyrinth wala. Ibig sabihin kung may nangyayari man sa loob ng mga ito, hindi iyon pisikal. Posibleng nasa isip o paniniwala ng mga taong dumaan dito ang tunay na layunin. Napapalibutan pa rin ng White Sea ang isla. Ang mga bato ay nananatili sa eksaktong pwesto kung saan sila inilagay. At ang mga spiral, iisa lang ang pasukan at palaging sa iisang direksyon ang punta. Number 8, ang Goseck Circle sa Germany. Noong 1991, may aerial survey na isinagawa sa isang bukirin malapit sa bayan ng Goseck. Sa larawan may bahagyang lumabas na bilog sa gitna ng taniman. Hindi ito agad na imbestigahan. Lumipas ang 12 years bago ito sinimulan hukayin noong 2002. At ang natuklasan nila ay isang bilog na structure na may diameter na 75 meters. Binubuo ito ng 4 na layer, may trench, may pader at 2 bilog ng kahoy na poste. May 3 entrance ang structure at nang i-analyze ang posisyon gamit ang GPS, may napansin sila. Ang 2 entrance sa south ay eksaktong naka-align sa pagsikat at paglubog ng araw tuwing winter solstice. Ang 3 entrance naman ay nakaturo sa hilaga, pero hanggang ngayon hindi pa malinaw kung bakit. Itinayo ito noong mga 4,900 BCE at ginamit ng mga 200 years bago iniwan. Mas matanda ito ng higit 2,000 years kaysa sa Stonehenge. At ito ang itinuturing na pinakalumang solar observatory sa mundo. Wala silang sulat, wala ring malinaw na identity. Pero may isa pang natuklasan sa site, mga bakas ng ritual. May mga natagpuang sunog at pati mga bangkay ng tao, kabilang ang isang skeleton na walang ulo malapit sa entrance. Binago nito ang pananaw ng mga archaeologists. Dati, iniisip nila na simpleng magsasaka lang ang mga tao noon. Pero ipinakita ng Goseck Circle na kaya nilang mag-track ng galaw ng araw ng sobrang precise, libu-libong taon bago ang pyramids at Bronze Age. Noong 2005, muling itinayo ang wooden structure sa lugar. Tuwing winter solstice, dumadaan pa rin ang araw sa eksaktong entrance, katulad ng ginawa nito 7,000 years ago. At ang anggulo nito ay halos tugma sa alignment ng Goseck Circle. Posibleng konektado ang dalawang ito. Ibig sabihin may mga taong noon pa man na seryosong pinag-aaralan ng langit kahit wala silang modernong kagamitan. Number 7, Rujem El Hiri sa Golan Heights. Mga 16 kilometers sa silangan ng Sea of Galilee, may isang kakaibang structure sa isang patag na lugar na gawa sa basalt. Binubuo ito ng higit 40,000 tons ng itim na volcanic rock. May 4 na paikot na pader ito at sa gitna ay may tambak ng bato na mga 5 meters ang taas, kaya tinawag itong Wheel of Giants. Ang kakaiba, hindi mo agad makikita ang pattern kapag nasa lupa ka. Kailangan mo itong makita mula sa itaas para maintindihan ang buong design. Natuklasan ito noong 1968 mula sa aerial photos. Ang mga bato ay galing lang din sa paligid. Tinatayang kailangan ng mga 25,000 working days para maitayo ito. At ginawa ito noong mga 3,000 hanggang 2,700 BCE. Kasabay ito ng panahon ng Stonehenge at mga unang pyramids. Pero walang natagpuang organic material sa loob nito. At ang gitnang bahagi ay mukhang ninakawan na bago pa ito pag-aralan. Maraming teorya tungkol sa gamit nito. Dati, iniisip na ginagamit ito bilang astronomical site dahil may alignment ito sa galaw ng araw. Wala pa ring kasiguraduhan kung ano talaga ang tunay na purpose nito. Lumabas na ang buong structure ay umikot ng bahagya at nausog ng ilang metro dahil sa galaw ng tectonic plates. Ibig sabihin ang mga alignment na dati nilang kinompute ay base lang sa kasalukuyang posisyon, hindi sa original. Posibleng mali ang teorya na ginagamit ito para sa astronomy. Ibig sabihin hindi pala ito nag-iisa. Ito lang ang pinaka nanatiling malinaw. Pero kahit ano pa ang tunay na purpose nito, isang bagay ang hindi nagbabago. Ang laki ng effort na ginamit para maitayo ito. Mahigit 40,000 tons ng bato ang inayos ng walang mortar. At ginawa ito ng mga taong walang gulong, walang malalaking hayop para magbuhat at walang malinaw na dahilan kung bakit nila ito itinayo sa gitna ng lugar na yun. May isang tao pang inilibing sa gitna nito. Pero pagkatapos maitayo, iniwan nila ito. Walang bakas ng tirahan, walang gamit, walang kahit anong palatandaan na may komunidad na tumira doon. Parang pumunta lang sila para itayo ito at pagkatapos ay umalis. Nandun pa rin ang Wheel of Giants, tahimik sa gitna ng basalt. Number 6 ang Stone Spheres ng Costa Rica.
Noong 1930s, naglilinis ng gubat ang United Fruit Company sa southern Costa Rica para gawing taniman ng saging. Habang naguhukay ang mga makina, may natamaan silang matitigas na bagay sa ilalim ng lupa. Nang hukayin ito, lumabas ang mga bato na halos perpektong bilog. May mga kasing laki ng bola, pero may ilan na mas malaki pa sa tao. Ang pinakamalaki ay 9 feet ang laki at 26 tons ang bigat. Mahigit 300 ang natagpuan at pinaniniwala ang gawa ng Dickey sculpture. Wala silang iniwang sulat kaya walang direktang paliwanag kung bakit nila ito ginawa. Ang mga bato ay galing pa sa quarry na mga 50 kilometers ang layo. Hindi pa rin alam kung paano nila nailipat ang ganitong kabibigat na bagay sa gitna ng gubat. Ginawa ang mga ito sa pamamagitan ng pag-ukit at pagpalis gamit ang buhangin. Pero kahit ganoon, sobrang precise ng pagkakabilog ng ilan. May mga nasira pa dahil sa paniniwala na may ginto sa loob. Walang kayamanan, walang lihim, kundi isang perpektong bato lang. Hanggang sa dumating ang mga Espanyol noong 16th century, wala ring naitalang paliwanag tungkol dito. At sa panahong iyon wala na ang kulturang gumawa nito. Ngayon nananatili ang mga sphere bilang misteryo, mga bagay na nangangailangan ng effort, skill at oras, pero walang iniwang sagot kung bakit. Number 5, ang Shar-e-Sukte sa Iran. Sa timog silangang Iran malapit sa Helmand River, may sinaunang lungsod na umaabot ng mga 150 acres. Isa sa pinakamalaki noong mga 2500 BCE. May hiwalay itong residential area, industrial zone at pati lugar para sa mga libingan. Ang mga tao rito ay may connection sa iba't ibang lugar. Kakaiba rin na wala itong pader o depensa na posibleng ibig sabihin ay hindi nila iniisip ang digmaan bilang pangunahing banta. 3 beses itong nasunog at 3 beses ding itinayo muli. Sa huli mga 2300 BCE, iniwan ito at hindi na muling tinirhan. Tinatawag itong burnt city at tuluyang nawala ito sa kasaysayan hanggang sa muling matuklasan noong 20th century. Ang pinakamaraming naiwan dito ay ang mga libingan. Tinatayang may 20,000 hanggang 40,000 graves sa lugar. Isa ito sa pinakamalalaking burial ground na natagpuan mula sa sinaunang panahon. Kapag iniikot ito, parang gumagalaw ang imahe, parang pinakaunang animation sa kasaysayan. Pero ang pinakakamangha-mangha ay ang natagpuan sa isang libingan. Isang babae na namatay noong mga 2900 BCE. Sa kaliwang mata niya may prosthetic eye. Gawa ito sa espesyal na materyales at may manipis na ginto na nakaayos para magmukhang totoong iris. May maliliit na butas pa sa gilid kung saan ito nakakabit at malinaw na ginagamit talaga niya ito habang buhay siya dahil may marka pa ito sa buto ng kanyang mata. Ito ang pinakamatandang artificial eye na natagpuan sa mundo. Libo-libong taon bago ang modern medicine, may ganitong level na ng kaalaman ng mga tao. Bigla na lang silang nawala. Ang dahilan kung bakit iniwan ang lungsod ay pinagdedebatehan pa rin. May ebidensya na posibleng dahil sa pagbabago ng klima. Unti-unting natuyo ang lugar at nabago ang daloy ng ilog. Walang ebidensya ng malaking digmaan. Wala ring palatandaan ng biglaang sakuna. Parang umalis lang sila at hindi na bumalik. At kasama nila, nawala rin ng kaalaman kung paano nila nagawa ang mga bagay na yun. Number 4, Sigiriya sa Sri Lanka. Noong year 477, may hari na nagngangalang Kashyapa I. Pinatay niya ang sarili niyang ama para agawin ang trono at itinaboy ang kapatid niyang si Mogallana palabas ng bansa. Alam niyang babalik ang kapatid niya para maghiganti. Kaya naghanap siya ng lugar na halos imposible lusubin at doon niya nakita ang isang napakataas na bato. Mga 180 meters ang taas mula sa gubat. Dito niya itinayo ang kanyang bagong kabisera. Nagpagawa siya ng hagdan paakyat sa bato. Sa tuktok nagtayo siya ng palasyo, hardin at mga pod na may sistema ng tubig na gumagana gamit ang pressure at gravity. Sa gitna ng bato ipinapinta niya ang napakalaking mural. Umaabot ng 140 meters ang lapad. May gateway pa na inukit sa hugis ng isang higanting leon. Pero hindi nagtagal ang kanyang kapangyarihan. Noong year 495, bumalik ang kanyang kapatid na may dalang hukbo. Sa laban nagkamali ng galaw ang elepante ni Kashyapa. Akala ng kanyang mga sundalo ay umatras siya, kaya iniwan siya. At doon siya namatay sa labanan. Pagkatapos nito ibinalik ang kabisera sa ibang lugar. Ang Sigiriya ay ibinigay sa mga monghe at naging monastery. Kalaunan iniwan din ito at natakpan ng gubat at nakalimutan ng mundo. Hanggang sa muling matuklasan noong 1831 ng isang British officer. Ang ginawa ni Kashyapa sa loob lang ng 18 years ay isang engineering na hanggang ngayon ay hinahangaan pa rin.
Ang mga hardin sa paanan ng bato ay may mga pool at daluyan ng tubig na gumagana pa rin kapag tag-ulan. Ngayon puno ito ng mga sulat mula sa mga taong bumisita doon sa loob ng daan-daang taon. Isang fortress ba, palasyo, hardin o isang lugar na may mas malalim na kahulugan? Pero isang bagay ang sigurado, may isang tao na nagpagawa ng napakalaking proyekto sa tuktok ng bato, sa gitna ng gubat, higit 1,500 years ago. At tulad ng maraming lugar sa listahang ito, nawala rin ito sa gubat sa loob ng mahigit 1,000 years. Pero kahit ganoon, nananatili pa rin ang mga pintura at istruktura, parang hindi kayang burahin ng panahon. Number 3. Plain of Jars sa Laos. Sa isang mataas na kapatagan sa northern Laos, may makikita kang libu-libong malalaking bato na parang lalagyan. Mahigit 2,000 stone jars ang nakakalat sa buong lugar. Makikita mo sila sa gitna ng palayan, sa ibabaw ng burol at sa tabi ng mga ilog. Ang taas ng mga ito ay mula 1 hanggang 3 meters at ang pinakamabigat ay umaabot ng 14 tons. Gawa ang mga ito sa iba't ibang materyales, sandstone, granite at iba pa depende sa lugar. Halos lahat ay may parang rim sa ibabaw na nagpapahiwatig na dati ay may takip ang mga ito. Pero kakaiba, isa lang sa lahat ang may kahit anong dekorasyon. Ang iba, plain lang, walang sulat, walang simbolo, walang paliwanag kung sino ang gumawa o bakit. Noong 1930s, isang French archaeologist na si Madeleine Colani ang unang nag-aral ng lugar. Natuklasan niya ang isang kuweba malapit sa pangunahing site. Ang loob nito ay maitim sa usok at sa sahig ay may abo at mga buto ng tao. Dito niya nabuo ang teorya na ang lugar ay ginamit bilang cremation site. Sinusunog ang mga katawan bago ilagay sa loob ng mga bato. Minsan, higit pa sa isang tao ang laman ng isang jar. May inilalagay sa ceramic vessels, may inililibing sa hukay na may takip na bato, at may tradisyonal na libingan. Pinaniniwalaang ang jars ang unang stage kung saan inilalagay ang katawan bago ang final burial. Mas malalaki at mas maayos na jars ay posibleng para sa mas importanteng tao. Ibig sabihin hindi ito simpleng komunidad. May sistema, may hierarchy, may organisasyon. Pero ang problema, wala silang iniwang pangalan, walang language na naiwan. At hindi malinaw kung may connection sila sa mga sumunod na kultura sa lugar. Ayon sa pagsusuri, ang mga jars ay inilagay sa pagitan ng 1240 at 660 BCE. Ibig sabihin mahigit 3,000 years na ang nakalipas. Pero ang lugar ay ginamit pa bilang libingan sa loob ng 2,000 years pagkatapos nito. Ibig sabihin may iba't ibang henerasyon ng tao na bumalik sa parehong lugar para ilibing ang kanilang mga patay sa tabi ng mga ginawa ng mga taong hindi na nila kilala. At may isa pang dahilan kung bakit kakaunti ang pag-aaral dito. Sa loob ng 9 years, binomba ito ng sobra, higit pa sa kabuuang bomba na ginamit noong Second World War. Mahigit 270 million cluster bombs ang ibinagsak at tinatayang 80 million dito ay hindi sumabog. Hanggang ngayon nakabaon pa rin ang mga ito sa lupa, sa pagitan ng mga jars, sa ilalim ng damo at sa mga dinadaanan ng tao. May mga residente pa ring nasasaktan at namamatay dahil dito, kaya limitado pa lang ang excavation. Mas mababa sa 10% ng mga kilalang site ang ligtas na napag-aralan at posibleng may iba pang lugar na hindi pa natutuklasan, nakatago sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng mga bomba. May mga jars na nasira dahil sa pagsabog, ang iba naman ay ginamit bilang cover sa panahon ng digmaan, kaya lalo silang naging target. Makikita pa rin ang mga crater hanggang ngayon. May isang baryo pa nga na kilala bilang War Spoon Village dahil ang kabuhayan ng ilan ay mula sa pagtunaw ng metal ng mga bomba para gawing kutsara at iba pang gamit. Isipin mo, ang parehong lupa na may mga bangkay ng 3,000 taon na kasaysayan ay may nakaimbak din na mga bomba mula sa 50 taon na nakalipas. At sa ilalim ng lahat ng iyon may mga kwento pa na hindi pa natin alam. Isang sibilisasyon na walang pangalan na nag-iwan lang ng bato at ng paraan kung paano nila pinarangalan ang kanilang mga patay. Number 2. Cahokia sa Illinois, mga 12 kilometers mula sa modernong lungsod ng St. Louis. Sa kabilang side ng Mississippi River, may mga labi ng isang sinaunang lungsod. Noong peak nito, around 1,100 AD, umaabot ito ng 6 square miles at may populasyon na higit 20,000 na tao. Mas malaki pa ito kaysa sa London noong panahong iyon. Mayroon itong around 120 na earth mounds na ginagamit bilang templo, tirahan at libingan. Sa gitna nito matatagpuan ang Monk's Mound, isang napakalaking structure na may taas na 30 meters at lawak na 14 acres. Isipin mo, mahigit 55 million cubic feet ng lupa ang dinala gamit lang ang mga basket na binuhat sa likod.
Pero kahit ganito kalaki at kaayos ang lungsod, nawala ito bago pa dumating ang mga European. At ang tunay na pangalan nito, hindi na natin alam. Ang tawag na Cahokia ay galing lang sa isang tribe na dumating sa lugar makalipas ang 250 years. Ibig sabihin wala itong koneksyon sa mga original na nagtayo nito. Pinaniniwalaang ang mga gumawa nito ay bahagi ng tinatawag na Mississippian culture, isang grupo ng iba't ibang komunidad sa North America. May ebidensya na ang mga tao rito ay galing sa iba't ibang lugar, parang isang sentrong pinupuntahan para sa kalakalan, relihiyon o kapangyarihan. Ibig sabihin malawak ang koneksyon ng lungsod na ito. Pero may mga bagay din na hindi madaling ipaliwanag. Mukhang bahagi ito ng ritual sacrifice. Sa gitna may isang tao na nakahiga sa ibabaw ng 20,000 shell beads na nakaayos parang ibon. Ibig sabihin may mga nangyayari rito na hindi pangkaraniwan. Pagdating ng around 1150 AD, nagsimulang lumiit ang lungsod. Posibleng dahil sa baha, tagtuyot o pagbabago ng klima. Nagtayo pa sila ng malaking pader na kahoy, parang depensa o paghahati ng komunidad. Pero sa huli, unti-unti itong iniwan. Noong 1300 AD, halos wala ng tao. At pagdating ng 1350, tuluyan na itong nawala. Marami sa mga mound ang nasira noong 19th century at ginamit bilang materyales sa construction. Ngayon karamihan ng lungsod ay nakatago sa ilalim ng modernong development. Pero ang Monk's Mound nakatayo pa rin. Tahimik na paalala ng isang lungsod na mas malaki pa sa medieval London na walang iniwang pangalan at walang paliwanag kung bakit ito nawala. Number 1, Pumapangco sa Bolivia. Sa taas na around 3,900 meters above sea level, sa altiplano ng Bolivia may mga bato na parang hindi dapat naroon. Ito ang Pumapangco, isang bahagi ng mas malaking archaeological site na Tiwanaku malapit sa Lake Titicaca. Ang ilan sa mga bato rito ay sobrang laki. Ang pinakamalaki ay may habang 8 meters, lapad na 5 meters, at bigat na around 130 tons. Ang ibang bato ay galing pa sa lugar na 90 miles ang layo, walang gulong. Walang malalaking hayop para magbuhat, walang bakal na tools pero nagawa nilang dalhin ng mga ito. Ang mga bato ay pinutol ng sobrang precise. May mga perfect right angles, flat surfaces, at mga piraso na parang puzzle, eksaktong nagkakabit. May mga hugis H na bato na halos magkakapareho ang sukat, parang standardized na piraso. Pinaniniwala ang ginawa ito ng Tiwanaku Civilization na nabuhay mula around 300 hanggang 1000 AD. Hindi sila simpleng lipunan. May advanced silang sistema ng agriculture at kayang suportahan ang malaking populasyon. Pero kahit may paliwanag kung sino ang gumawa, may mga tanong pa rin. Paano nila nakamit ang ganitong precision gamit lang ang simpleng tools? Ano nila inilipat ang ganitong kabibigat na bato sa ganitong kataas na lugar? Pero ang consistency at scale ng proyekto, mahirap pa ring ipaliwanag ng buo. Ibig sabihin may system talaga ang construction nila. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ito natapos. May mga bato na hindi pa nailalagay at may mga bahagi na tila iniwan sa gitna ng paggawa. Around 1000 AD, biglang humina ang Tiwanaku Civilization. Pinaniniwalaang dahil sa matagal na tagtuyot na sumira sa kanilang sistema ng pagsasaka at nang mawala ang kanilang kakayahang mag-produce ng pagkain, naghiwa-hiwalay ang kanilang komunidad. At ayon sa kanila, ito raw ang lugar kung saan nagsimula ang mundo. Isipin mo, isa sa pinaka-advanced na sibilisasyon sa South America ay tumingin sa mga batong ito at naniwala na gawa ito ng mga Diyos. At hanggang ngayon kahit mas marami na tayong alam, may mga bagay pa rin dito na hindi natin lubos maipaliwanag. Sa isang lugar na sinasabing pinagmulan ng mundo,